kami sa kahirapan. Kasi dati, grabe, hirap talaga namin eh. Hindi naman masyadong mahirap. Makakain naman kami sa isang araw 3 beses. Parang wala-wala lang talaga eh. Parang pag hindi magtrabaho yung papa mo, mama mo, wala kayong kakain. Kaya mahirap talaga. Yung bahay namin, yung parang bakuran lang. Parang maliit lang, parang banyo lang namin dati yung bahay namin. Maliit lang, parang mga 3 dupa. Tulog pa kami, may tulo pa sa bubong. Hirap yung buhay namin dati. Mula sa isang mahirap na pamilya, si Cuadro Alas Janril Casimiro at ang kanyang pamilya ay nanirahan sa tagpi-tagping bahay na ito noon. Siya at ang kanyang mga kapatid ay nangarap, nagsikap na matupad ang kanilang mga pangarap kasama ang pagdarasal sa Panginoon. Pero sino nga ba si Cuadro Alas Janril Casimiro at ano ang kanyang mga sakripisyo para matupad ang kanyang mga pangarap sa pamamagitan ng sport na boxing? Iyan ang aalamin natin. Pero bago yan ay huwag mo namang kalimutang i-like ang video and subscribe to my channel. Pakishare na rin po at pindutin mo na ang notification bell button para lagi kang updated sa mga kwentuhan natin. Salamat! Subscribe! Si Janril Reponte Casimiro ay isinilang noong February 13, 1990 sa bayan ng Merida, Ormoc City. Dahil malayo sa kabayanan ang lugar ng kanyang tirahan, ang pangunahing hanap buhay ng kanyang pamilya ay ang pagtatanim at pag-aalaga ng mga hayop tulad ng babuyan. Payak at simple lang ang kanilang pamumuhay base sa kanilang tirahan na tahanan na kubo at ang bubong ay gawa sa mga dahon ng nyog. Tas na, pero ayan po. Yan po yung bahay namin dati. Yan. Pero dahil masipag at nagsusumikap ang kanyang ama sa pagsasaka na si Servando Casimiro Jr., si Janril ay nakapag-aral ng high school sa Ormoc City National High School. Upang magkaroon ng allowance at makatulong na rin sa ama sa pagpapaaral sa kanya, ang batang Janril Casimiro ay sumali sa soccer team ng kanilang paaralan. At di nagtagal ay pinandadayo na ang batang Janril na isang soccer player. Ang kapatid naman ni Janril na si Jason Casimiro ay sumali noon sa amateur boxing sa kanilang lugar. Ang unang naging boksingero ay si Jason Casimiro. Kaya nahikayat niya ang ating bida na pasukin din ang mundo ng boxing. Noong una ay gusto lang talaga nilang makapunta sa iba't ibang lugar para dumayo. Bonus na lang dito ang kaunting perang premyo na kanilang panalo. Dahil sa likas na talento at pagpupursige ng ating bida na si Janril Casimiro, sunod-sunod ang kanyang panalo at di nagtagal siya ang ginawang pandayo ng kanilang baryo. Habang ang kapatid ng ating bida na si Jason Casimiro ay hindi pinalad sa boxing, kaya pinili na lang niya na samahan ang kanyang kapatid para ito ay sanayin. At dito na magsisimula ang tambalan nilang dalawa. Kung merong Buboy Fernandez at Manny Pacquiao ang mga Pilipino, sa Merida, Ormoc City ay merong Jason at Janril Casimiro. Dahil sa kanyang mga achievements sa boxing noong kanyang kabataan, siya ay nakapag-aral sa STI College sa kanilang bayan. At ang pangarap talaga ni Janril Casimiro ay maging isang pulis para may pagtanggol at makapagbigay ng serbisyo sa mga kapwa mahihirap na tao. Dahil sa patuloy na pamamayagpag ng ating bida sa larangan ng boxing, ay kinakailangan niyang iwan ang kanyang lugar at pumunta ng Cebu City para doon mag-training. Masakit man para sa kanya na iwan ang pamilya, lalong-lalo na ang kanyang ina na si Linda Reponte Casimiro. Tiniis lahat ito ni Janril Casimiro para matupad ang kanyang mga pangarap na maiyahon ang kanyang pamilya sa dinaranas nilang hirap. Hindi naman siya nabigo sa kanyang mga sakripisyo. Dahil sa kanyang pagiging isang mabuting tao ay pinagpala siya ng may kapal
na matupad ang kanyang mga pangarap dahil sa kanyang mga pagsisikap. Siya ay naging 3-weight division champion ng IBF Junior Flyweight noong 2012 hanggang 2013 at IBF Flyweight Champion noong 2016. At noong taong 2019 nang talunin niya si Solani Tete ay nakuha niya ang WBO Bantamweight title. Marami nang pinagdaanang laban si Janril Casimiro sa mga kabiguan, tagumpay at kanyang pagkatalo. Pero may isang tao na laging nakaalalay sa kanya, palaging kasama niya. Ito ay walang iba kundi ang kanyang kapatid na si Jason Casimiro, ang kanyang head trainer at nagkukondisyon sa kanya. Ang taong palaging karamay niya ay may malaking bahagi sa tagumpay ng ating bida na si Cuadro Alas, angas ng mga Pilipino. Kaya nang pinuntahan ni Jason Casimiro ang kanilang lumang bahay sa Merida, ay naalala niya ang hirap na kanilang pinagdaanan at ang pangarap na sabay nilang binuo ng kanyang kapatid na si Janril Casimiro. Nakatungtong na nga sa tuktok ng tagumpay ang ating bida na si Cuadro Alas Janril Casimiro, pero di niya pa rin nakalimutan ang kanyang pinagmulan. Tumutulong pa rin siya sa kanyang mga kababayan at kababaryo at sa mga mahihirap na kilalang tao. Ya, sultinin mo ka tata ya. Sultinin mo ka tata. Oh. Magpasalamat ko ay. Lalipay bigay kita gas. Kahit anong taas na ng ating bida ay nananatili pa rin siyang nakatingala sa pamilya, mga kaibigan, sa mga mahihirap na mga kababayan. Para sa kanya, ang makapagbigay ng karangalan sa bawat isang Pilipino sa pamamagitan ng kanyang mga laban ay isang karangalan na habang buhay niyang dadalhin bilang isang tao. At kung siya ay mabibigyan ng kapangyarihan at kayamanan, ay ibibigay niya lahat sa kanyang mga mahihirap na kababayan. Kung may lakas ako may kapangyarihan ako, gusto ko tumulong sa mahihirap. Kasi maraming mahihirap talaga dito sa atin sa Pilipinas. Kaya sana matulungan lahat ng mahihirap. Sana wala nang mahihirap, bro. Sana sana mayaman na lahat. Mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. At mahalin mo ang Diyos ng higit sa iyong sarili. Amen. Hanggang dito na lamang po ang ating maiksing kwento. Maraming salamat sa walang sawang suporta nyo. God bless everyone. Bye-bye.